Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At si Roy Cabonegro po. At welcome po for this week's edition ng People's Agenda. Ayan. Okay, ang pag-uusapan po natin kanina ay in-announce na po, no, ng Meralco. Kilala niyo naman ng Meralco. Yung siyempre. ating taga-singil. Yung buwan-buwan. Taga-singil daw. Hindi, taga-bigay ng kuryente sa atin at eventually, after a month, taga-sigil. Yes. Sila po ay magtataas ng, ito huwag kayo magulat, 2 pesos Per per kilowatt. kilowatt hour. Naku po. Kung papansinin niyo po mga kababayan, yung Mabigat. yung the past na pagtaas nila ay centavos. Aha. Ngayon po ay 2 piso. Ngayon, para sa atin, sasabihin niya, 2 piso lang naman. Eh, hindi po yun eh. Kasi ang pinag-uusapan mo dyan, kilowatt hour. Per. So, 2 piso. So, kung 2 piso yan, kahit na hindi na makakabili ng Stork yan, or kahit na anong candy, meron pa bang mabibiling candy ngayon ng piso? Wala. So, yun yung argument nila. Eh, wala naman yan eh. Pabayaan nyo na kami kasi 2 pesos lang yan. Pero sa totoo ay, Mataas yun. mataas po Mabigat yun. po yun. Opo. Kasi, compute nyo nga, math, etc. Kung halimbawa, kumukonsumo ka ng 400 kilowatt hour sa isang buwan, tapos, magkano kaya ang rate ngayon? Ipagpalagay mo ng, kasama yung pag-increase, 12 pesos. 12 pesos. Magkano yun? Magkano babayaran natin bubbles? 12 pesos times 400. 400. Nangyari lang. Sa isang, Ako hindi ko alam eh kung siguro, anong house rate. of 5. Ha? Isipin mo po yun, mga kababayan. 4,800 pesos po. Eh kung sumisweldo ka sa isang buwan ng mahigit 10, kasi may mga ganyan pa 10, 12,000 pesos ang sinisweldo. That's right. At, o kaya 15, punta na natin sa 15, bawasan mo na magkano, kapatid. Wala pang tax yan, yung kinupit mo. 4,500. O ipagpalagay natin 5,000 pesos, o di bawasan mo yung 15,000 pesos mo ng 5,000, ang matitira sa iyo ay, 10,000. okay, 10,000, kakain ka pa. Mamamasahe ka pa. At syempre, alam mo wala kang tulugan. Di ba? May karamihan sa atin, renter. Precisely. So, magkano ang rent sa mga bahay? Mga around ganon, 3 to 6. 3 to 6, okay. So, magkano kanina computation ng 5 plus 6 equals 11. So, matitira sa iyo is 4,000 pesos. 4,000. Okay, 4,000 pesos po. Huwag kakasya mo Mamamasahe ka pa. Okay? pa. Tapos, kung meron ka pang boyfriend, girlfriend, magde-date pa kayo, uuyot ka pa. Teka, wifi muna. Magkano ang sogo? Ba't tayo napunta sa sogo? Sponsor ba natin? Hindi. Ayan. So, isipin niyo yun, mga kababayan. Kahit sabihin ng 2 piso yun, pero yung incremental effects, napakatindi po sa atin. Ang Saka tanong, yung aumento maliit, di ba? Sa Metro Manila. okay, may aumento po na 35 pesos. Kung iyo, napakaliit na. Ngayon, ang tanong, dun sa 35 pesos na yan, makakabili ka ba ng isang pares kay Diwata? Kano ba kay Diwata? 100. O 100 pesos, isipin mo yun, 35 pesos. O isang kilo ng bigas, kaya mong bumili ng 35? Minsan. Meron. Minsan. Pero madalas, di ba? 37, 38. Nako, magagalit ang lola ko niyan. Kasi kung bigas na sinasabi mo na 35 pesos, malang sa hindi yan, ito yung mga pagkain pambaboy. Well, gano'n na nga. Yung pinapakain sa baboy. Di ba? Kasi dati ng panahon natin, may distinction pa yung bigas eh. Yung pambaboy at yung pantao. Yung pantao, dapat yan, hindi broken, di ba? At Full maputi. Pero ngayon, broken, maputi, broken na. pambaboy, pwede na rin sa tao. So, ganyan po mga kababayan ang ating kinakaharap ngayon a week before the State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon, ang tanong, Karoy, anong pwedeng gawin ni Bongbong para kahit paano matulungan naman tayo? Magandang tanong yan. At malalaman natin yan sa zona niya. Dahil kung tatalakayin niya. Sa'yo. Kung tatalakayin. Sa'yo. Halimbawa, kung nga ikaw ang presidente. Anong unang-unang mong gagawin para at least hindi naman, 2 pesos, malaki yun. Sa totoo niyan, kaya napakamahal ng ating kuryente. Kasi, di ba, hinati-hati nila yung industriya na yan. Correct. So, sa bawat bahagi ng industriya ay privatize. So, ibig sabihin, sa bawat bahagi ay may kumikita. Correct. Tama. Laki Tapos, ng kita. laki ng kita. So, privado, 6 na bahagi, di 6 na bahagi kang dinadagdagan ng kita.
So, yung dating kontrolado ng gobyerno yung karamihang bahagi niyan, ay hindi na ganon. Ano mong batas Hindi na yan? ganon. Yung IPIRA ba yan? Ipera. Oh, IPERA. Ipera ba yan? IPERA. Ah, Ipira. Oo, IPIRA nga. Ipira. Oo, IPERA. Wag Pero naman. IPERA nga. Ipera. Kasi Ipera. pinapera eh. Oo. Ano yung I? Ayun. Ayan. So, So, yun ang isang problema kasi tapos pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente kasi yung production natin ng kuryente, ng power mismo, mataas. Mataas. Dahil nga import dependent tayo sa fuel. Correct, oo. Karamihan ng mga planta natin are fossil fuel na kailangan mag-import ng coal o di kaya oil o di kaya natural gas. At delikado din yan kasi ang dami na nating oil spill, di ba? Dahil ng mga oil spill natin kasi nga may risk of moving from one point to another. Yung mga barko na ito na okay, going back to my question. President Cabo Negro, anong gagawin mo para... Honestly, bubuwagin ko yung IPIRA. Yun ang una ganito, kasi yun ang policy. Anong mangyayari sa atin? Babalik tayo dun sa isa dati nating regime na mas may control yung gobyerno Oo. pagdating sa production, distribution ng ating Ano bang automatic effects kapag sinabi mo, "Ay, hindi, scrap na yung epira na yan kasi anong mangyayari in actual? Well, ang mangyayari diyan, kailangan kukunin ng estado yung mga pagmamayari ng korporasyon. Dapat meron. Dapat meron. Kasi kung patatagalin natin yan, lalong Papayag ba ang tatagal. Meralco halimbawa na, hindi, kasi itong 2 pesos na to, in-impose namin dahil may gas na kami. Well, ang pinakamalaking problema dyan, Ricky, yung magagastos para mabawi ulit sa mga private owner, private corporation. Kasi ang hiling ng taong bayan ay, energy. ang hiling ng taong bayan ngayon, pababain mo ngayon yung sitwasyon. For example, ako, 17,000 pesos yung electric bill ko. Yes. Gusto ko man lang makita na ang totoo talagang cost niyan is really 12,000. Yes. So, kung halimbawa, ibuwagin mo ang epira, ganun ba ang mangyayari? Well, kung malakas yung gobyerno at kaya niyang harapin talaga itong pressure ng private sector na nag-i-invest, pwede naman niyang gawin yan, na bawiin uli, tapos bayaran yung kailangan bayaran ng mga korporasyon on a long term. Kasi 50 years, 100 years saka sila bayaran. Pwede naman, hindi pa rin naman malulugi yung mga korporasyon Pero talaga namang magsasubsidize ang gobyerno niyan. So ang tanong na lang diyan, meron bang sapat na pondo ang gobyerno para i-renationalize? Sa Maharlika. O yun ba? Maharlika. May pera na ba yun? May pera Puro na. ata pangako pa yun. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, may pera na yung Maharlika. Nandiyan pa kaya? Hindi ko alam. Ayun, magandang tanong. Pero kung nandiyan pa po yun, at kaya niyang i-reinvest para sa mga... Hindi kasi lugi yan Itong mga negosyo na hindi malulugi kahit kailanman. Kahit kailan. Sa tingin nyo, bakit ba pinapasok ito ng mga oligarko? Kasi walang lugi. Walang lugi. Ang pinagtatakahan ko nga, di ba ang argument lang naman nila sa privatization, ang gobyerno raw hindi nakadesenyo para mag-manage ng mga ganito. Ay, hindi. Iba na. Sa sarili ko, kung hindi iba na nakadesenyo, modelo ng ngayon. kaya nga kung hindi nakadesenyo, modern governance bakit may systems gobyerno pa? Di ba dapat i-disenyo nga niya na kaya niyang panghawakan yung mga ganito. Ako, renationalization ng ating mga energy sector, yan ang pinapangunahin sa akin. Okay. Ako naman, kung halimbawa sasabihin mo, President Rivera, President Rivera, anong gagawin mo sa imbis mataas na na unang-una kong bubuwagin yung EPIRA kasi yan, that should be the ultimate goal. Yes. Ang gagawin ko muna, kakausapin ko muna yung mga players ng WESM. Ano ba yung WESM? Ano ba yung WESM? Ito yung isa sa 6 na bahagi na siyang nagpo-produce, di ba? Yan yung market. Yan yung market. Diba? Yung bumibili. Electricity, Bumibili doon sa market. producer. Yung bumibili yan sa producer. producer. Kakausapin ko rin yung mga malalaking producer. Yes. So, pupunta ko sila sa Malacanang at nandiyon din siyempre yung Meralco. So, si Meralco, si WSM, at yung mga power producers. Simple lang sasabihin ko sa kanila. Kumpitin nyo yung inyong mga balance sheet, cash flow, at iba-iba. Tignan nyo dyan yung pinaka-modest na kita na pwede nyo i-attain. I-limit nyo muna yung inyong kita. Limit the greed. Limit the greed. Kasi pag hindi nyo gawin, bibigyan ko kayo ngayon ng problema. Okay? Anong problema yon? Dahil ako yung main regulator. Being regulator without changing policy without changing, ipira pa din. Ito muna, Pwede mong gawin talaga yan. Kaya nga. So, ang gagawin ko ganun. Pag di nyo ginawa yan within the period of 15 days, swak kayo. Merong Penalties. corresponding na parusa. Enough Why? para hindi maging feasible sa kanilang magtuloy ng negosyo nila. So talagang real threat Pwede sa hindi kanila. mo sila, parang ganun. Yun lang yung perception.
no? Yung actualization dapat gawin ng Pangulo is that kausapin yung mga stakeholder eh. Tama, tama. Kasi I'm sure may kumikita po dyan. Hindi yung pwedeng gawing excuse na hindi. Yung peso-dollar depreciation, kasi may ganito, ganyan. Sa totoo lang, hindi mo maniniwala yung mga talagang nakakaalam ng ekonomiya natin. Bakit kamo? Kasi yan, yung mga kontrata ng mga yan, kahit na yan nasa foreign exchange, nakabase sa foreign exchange, yan po ay isinagawa siguro mga 5, 3, or 2 years ago. That's right. Nakapeg na ho yung ano dyan, yung change. So, hindi nyo pwedeng gawing alibay. So, kausapin muna ng Pangulo. Ngayon, pagkatapos nun, kung may substantial change na, gawing priority sa susunod, itong parating na Congress, no? Sabihin, ibulong dun sa niya, sa pinsan niya. Uy, speaker, gusto mo naman maging presidente ng 2028. Ay, hindi pala. Hindi ba? Sabi niya. Pero gusto mo ng presidente ng 2028. Baka naman pwedeng gamitin mo ngayon tong 20 ba o 19 Congress? O etong Kongreso ngayon, total speaker ka naman. Yung bumubulong, yung ba yung powers that be? Oo. Baka pwede mong gamitin to. Reviewin natin yung ipila. Gawin nating mas angkop dun sa pangangailangan ng consumer. So, pag nagawa ho yun, I'm sure, very sure, siguro mga 1.5 years from now, makakita tayo ng very, very substantial change dun sa ating electricity rate. Kasi po yan, bakit ba importante sa atin na mas mababa ang elektrisidad? Siyempre, yung buong industriya natin nakasalalay sa mas mababang presyo ng energy. Kasi Correct. kung hindi, mahirapan lahat. Production, consumption. Di ba nga pinakamataas na tayong kuryente sa buong Asia? Correct. Di ba? Mas mataas pa tayo sa Japan ata. Pansinin niyo mga kababayan, ang ating ekonomiya po ay tinatawag na consumerist economy. Yeah. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay gumagalaw, gumugulong yung ating ekonomiya base sa konsumpsyon nating lahat. Okay? So, kung ang 15,000 pesos mo at 5,000 pesos doon ay napupunta lang sa elektrisidad, ang kumikita lang doon yung mga nandun sa industriya na yun. That's right. Pero halimbawa, kung ang 5,000 mo naging 2,000 pesos at meron kang panggastos na 3,000 pesos, Mas marami kang panggastos. saan mo ngayon, sino makikinabang yan? Ang makikinabang po niyan ay yung tinatawag na 80% of that economy, which happens to be composed of small and medium-sized enterprises. Yung 3,000 pesos mo, pupunta yan dun sa cafe na pinupunta mo, pan-date ng shota mo, di ba? Di ka sa motel na minsan mo Pambili ng pinupuntahan. bigas ngayon. Yan. Doon makikinabang yan. Pag nakinabang po yung small and medium-sized enterprises, ano pong epekto sa ating lahat yan? Bibili at bibili yan doon sa mga mas matataas, mas malalaki. That's right. Okay? Pag itong mga malalaki nito na manufacturer ay gumana yung demand sa kanila at gumana yung production nila, ang unang-unang magiging consequence niyan ay trabaho. So, pag nagkaroon... Lalaki ang production, mag-hire sila ng mas marami. Ito pa isa. Aside from that, makikinabang yung financial sector dahil kukuha ng pambudget itong mga manufacturing sector. Saan? Sa mga bangko. Mangungutang sila dahil lumaki ang kanilang operation. Correct. So, gumagana ngayon yung finances mo, no? Gumaganda yung banking sector. Pag gumanda ang banking sector niyan, ano ang direct effect sa atin yan? Ang direct effect sa atin po niyan ay bababa yung interest. Pag bumaba yung interest ng mga utang, maaari nang mumutang sila, ordinary, Filipino, para sila naman po ang makinabang. So makikita nyo yan, symbiotic po yan. Dahil we live in an ecosystem, economic ecosystem, whereby yung isang action ng isa, may epekto yun dun sa lahat. So tignan mo, kaya ho sana, bago mag-State of the Nation address itong ating Pangulong Bongbong, dapat doon mismo, doon sa kanyang pahayag, meron na siyang solusyon na konkreto. Ayun na ho namin yung mga general statements. Oo, dami na nun. Nakakasawa. Mataas ang kuryente. Papababain natin. Paano nga? Yun nga, di ba? Yun ang gusto palaging ganun namin di ba? marinig. Hindi pa palaging ganun. May taggutom. Gutom yung Pilipino. Mawawala yung kagutuman. Akala ko nga, nung nagpresyo siya na ganito ang presyo ng bigas, may specific. Wala naman pala. Kaya minsan namimiss ko yung specifics eh. For example, no, yung dating Pangulong Duterte, sabi niya,
Papalaguin ko ang anti-drugs campaign. Di ba? Yan, Sabi niya yan. ganun. Susugpuin ko ang mga sindikato. Oh. Di ba? Eh, yung 3 months, Ayun, wala specific nang yun. korupsyon. Ang problema doon, hindi natin nakita na whether, though specific yun, may naman nakalimutan tayo ibang specific. For example, papatayin yung mga sindikato na hindi amin. Ibig sabihin, papatay ako ng mga tao. Di ba? Parang ganun pala yun. Pero hindi sinabi sa State of the Nation. Well, ako na-appreciate yung minsan may So, dapat target. specific si Bong. Okay yun, specific yung target. Oo. Ang madalas kulang sa atin ngayon, specific kung paano. Yun Kaya nga. hindi makatulong yung iba, kaya hindi tayo makagalvanize kung saan nung kailangan gawin. Kasi hindi rin pinapaliwanag ng mga leader paano nga ba eksakto maayos itong mga Katulad na halimbawa, isang aside from yung problema, magiging problema ngayon natin sa electricity rates, problema natin sa Pogo. Ayan. Hanggang ngayon, hindi po natin alam kung ano ang kaisipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos singil naman sa mga Pogo. Ito po yung susunod naming tatalakayin Sa susunod sa po susunod pong episode. edition nitong People's Agenda. Marami pong salamat.